Ang trailer na ito ay rated H for honest. Maluwag na hango sa manika nila Guy at Pip. Inihahandog ang parody nito ng comedy director Wendy Ramos, kung saan minultiply nila ito sa 3 at ginawa nilang parang contestant sa isang drag pageant. Slay slay! Maria Leonora Teresa. Hindi ba dapat may mga koma yan? Mula sa direktor ng mediocre offensive vice ganda comedies na binibigyan na ng revision na mahilig maligo sa putikan na mas magaganda raw sila kaysa sa mga drama ni Jun Lana. Inihahandog ang kanyang horror movie na hindi na kinakailangan bigyan ng revision na maganda siya dahil lagi naman magaganda ang horror sa Pinas, di ba? Hindi? Bakit yung kinalimutan to? Ito na nga yung pinaka-progreso na pelikula niya para sa mga bakla sa lahat ng gawa ni Wendy Ramos. Menos din tu kasi tentasyonel sa kamera! Pero yung may blackface ay pinagbigyan nyo pa rin? Ayusin nyo kayo sarili nyo mga Pinoy? Kung kailangan nyo gawing intense ang di naman nakakatakot na mga manika, gawin nyong bobo ang 3 nyong bida. Isa sa kanila ay si Julio, na ang personalidad lang ay siya ay bading. Ako? Bakla. Ma'am, bakla ako. Si Faith, na masyadong mayaman para bigyan mo ng pakialam at wala na rin siyang pakialam sa namatay niyang anak dahil may kapalit na siya. Well, that's his positive. At si Stella, na maaring ignorante na alam niya kung sinong nasa likod ng nagbumulto sa kanila sa parehong alam niya na rin ata na niloloko siya ng asawa niya. Pero rinig ko lahat ng kataksilan ng daddy mo. Oh, sige na. Baka marinig pa ako eh. Sige na ha. Na hindi nyo man lang nag-gets na kayo lang binigyan ng manika ng professor? Paano na yung ibang magulang na namatayan? Alam nyo naman siguro na may naninigil sa inyo dahil kayo lang yung binigyan ng regalo. Lahat sila ay pare-parehong mutual sa trahedya na namatayan ng anak. Pero sa kung anong rason, silang 3 lang ang magkakasama palagi kahit maraming magulang din naman ang namatayan. Surprise plot device yun, na-explain nila later. At mareregaluhan sila ng manika na nakamodelo sa kanilang namatay na mga anak na nauwing mga puwersa na papatay sa kanila. So, hindi lang sa hindi ako makasimpatya sa 3 specific na privilege at mayaman na mga magulang na namatayan sila, na kung mahirap ka, madaling inanay na yung mga manika na ito sa luma ko na bahay. Pero kahit sila mismo ay kay dali naman itong mapatay sa puntong patapos na yung pelikula. Matagal na patay ako. Oh! Wala akong anak at demonyo! Pag may lumapit sa yung psychiatrist na parang commercial ng vocabulary. Hindi ka ba napapagod umiyak? Dala ko ang solusyon. Wag na please, wag na. Kumokontrol sa tong 3 multong pakitong-kitong ay si Professor Manolo, isang nananampala ng demonyong mas pag-uugatan pa natin kaysa sa mga mayayamang bida. Siya'y maghihigante sa kamatayan ng kanyang anak sa kanyang plano na bigyan ng regalo ng manika ang mga responsable. Pero anong plano niya kung di sila namatayan? Hindi naman siya yung responsable sa aksidente sa field trip. Ano, umaasa lang siya ng driver ay mag-decide na ialog-alog ang manibela pag nawala na ng preno? Wala tayong break! Pwede naman nyo ibunggo yung sarili sa poste para tumigil yung sasakyan. Alam nyo, halos lahat ng tao lang dito ay tanga lang no? Teacher pa man din ako pero parang walang logic. Siguro naman, ang lahat ng to merong logical explanation. Kaya panoorin itong horror movie na masyadong ni-spoil ang mystery sa sarili nila. Pero sa maging patas, mas nasa lakas ni Wendy Ramos ang comedy. At mas kita mo na parang kinunan nila ang ilang eksena na galing sa tanging ina. Starring Kills to the Heart, Slaying Over Again,
100 gulat para kay Stella. Chris, villain ba? 3 weeks manikas. Ed, fathers outside the Philippines. 3 dolls down. Hindi ka ba napapagod umiyak? Dala ko ang solusyon sa problema mo. Ito na ata yung pinaka nakakatakot na implikasyon ng buong pelikula. Isang open na bading na na-assimilate na maging straight na lalaki? Huh!